ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedegasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras na ito, 17 minutos naglubay sa alas 4. Maupay naman nga kulop mga kasanggayan. Kumusta na kamo? Welcome din sa naton na programa na Billboard Radio Periodico para yan ang adlaw. Adlaw kitsa na Martes, Agosto 5, tuig 2025.
Fiesta opisyal tungod kay kapanganakan, birthday sa tagpundar sa siyudad sa Gulbayog. Ang nawara nga Senate President Jose Dira Abilino. Yan aliwat, damo ang tao makuri pagsulod sa city proper. Una ka mga sarakyan, makuri ka makasulod. Tungod kay gamit ang kalsada sa street dancing competition. Haros tanan nga mga LGUs, tanan nga mga munisipalidad ng duwang nga syudad sa Samar ang nagpaisan-isan nila para sa street dancing competition in 1 million pesos ang premyo hatag sa gobyerno probinsyal sa Samar. Ang magdadaog 1 million pesos. Nano daw la sini nano daw ang paggagamitan sini kung magdawaghan hadang festival din sa Gulbayog, ano? Sa ratsada sa naton mga balita, Romualdez ay ginfile niya ang mosyon sa Korte Suprema. This is not an act of defiance. It is an act of duty. Nag-file sa apila ang Kamara de Representantes para baliktaron sa Korte Suprema ang hayuna sining desisyon nga unconstitutional ang impeachment complaint kontra ang Vice President Sara Duterte. Pulong ni Speaker Martin Romualdez, diri ni ragin kakalaban ang desisyon sa mga justices sa kataas-taasang hukuman imbis ginagampanan nira ang ira tungkulin. Sa report, kakulok law, ginsiring ang Office of Solicitor General ang natindog nga abogado sa Kamara. Sa ira igin-file nga apila sa Korte Suprema, pero kalawantis ang igin-takda nga deadline sa Agosto 9. Siring ni Romualdez, this is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. Nag-ungar la kita para mapreserbar ang tama nga role, tama nga tungkulin sa Kamara de Representantes ang boses ng katawan. Tidak sa proseso sa accountability. Kadungan sa pagduon nga klarado daw sa konstitusyon nga ang Kamara ang may eksklusibo nga katungod sa pag-initiate sa impeachment. Siring ni Romualdez nga susunod nira ang konstitusyon nga ng mga naglabay nga desisyon sa Korte Suprema sa ginhimo nga pag-impeach sa mga kongresista kan BP Sara Duterte. Sa ira apela sa Korte Suprema, iginklaro ni Romualdez nga usa nga impeachment complaint la initiated kan BP Sara Duterte nga diri upat sugad sa nakapamtang sa desisyon sa Korte Suprema. Isplikar sa Speaker, iginbutang la sa archive ang tulong nga naiuna nga impeachment complaint sa may padara na sa Senado ang panupad nga complaint nga permado sa 215 nga mga kongresista. Sa tunga Pebrero 5, 2025, ang Kamara nag-transmit sa panupat nga impeachment complaint nga gin-file nga ginpermahan sa 215 nga mga miyembro ngadto sa Senado. Adtula kahuman sini nga transmittal ang nahi at outside temprano ang tulong nga mga complaints. That sequence matters. It proves there was only one valid initiation. Diri upat, siring ni Romualdez. Iginglaro liwat sa leader sa Kamara nga waray nakapahamtang sa konstitusyon nga kinanglan pabutunon anay si Duterte. Kasumbay sa mga akusasyon laban sa iya, antes ipadara sa Senado ang articles of impeachment.
Ang pagpaklaro ngan baton daw ni Vice President Sara kontra sa mga akusasyon ang angay mahitabo sa paglilitis na sa Senado. Di lang impeachment court, sugad sa ginhimo sa iba pa nga na-impeach ng opisyal. Siring pa, ginbayag pa ni Romualdez nga ang pag-amada sa bagong patakaran nga nakapamtang sa desisyon sa Korte Suprema nga tigda ipapatupad ang diri la daw unfair kundi constitutionally suspect liwat. Ungay gihapon ang mga maestrado sa Korte Suprema sa mga impeachable officials nga pwede daw magpulis sa mga igpapataw nira nga bago nga kondisyon o patakaran. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. Sigun kan Romualdez, that is not how checks and balances work. Sa iba pa nga balita, 8 anyos nga babae ginpatay sa tiklo. Gintiklo sa Quezon City. Ang suspitsado 13 anyos nga lalaki nga iya hiripid. Bangkay na hangan waray sulot sa Yalawas ang madiskubrihan sa usa nga bakante nga lote sa Novaliches, Quezon City. Ang 8 anyos nga babayihay nga unay gin-report nga nawara ang suspect. 13 anyos nga iya hiripid nga nahuligam nga uri kaupod sa bata. Sa report ni James Agustin sa GMA News sa 24 oras kakulop, ginsiring nga gin-report sa mga kaganak sa bata nga biktima nga nawara ang ira anak sa nga Sabado. Sinin Domingo san kulop na ikita na nawaray sulot nga bangkay isang biktima sa usa nga bakante nga lote sa barangay Santa Lucia. San kiton sa mga otoridad ng CCTV camera sa lugar, nakita nga gintawag sa suspect ng biktima ngan ginpasunod sa iya tubtob sa makabot sira sa bakante nga lote kundi nakitan ang lawas sini. Usa nga punyal liwat ang nakitan sa lugar nga ginatubuan sa krimen. Ginagda siya nga sundan siya nga baga may ipapakita nga baga iba pa nga mga butilya. Duro-diretso sira dito sa usa nga compound nga may bakante dito nga lote. Sigon kan Police Lieutenant Colonel Jeronimo Di Mayuga Jr., Fairview Police Station Commander. Dugang pa ni Damayuga, siring daw sa suspect nga ginagda niya sa katapusan sa compound ang biktima. Tapos nagarampang sara. Waray tumugot ang bata kung nano at himuon tubtob sa tikloon inis ang suspect. Siring sa opisyal sa ginyakan nga may senyales, liwat daw nga nanlaban ang biktima. Kinibitaran ang ulitaw ay sa barangay Kaupod ang dada sini. Gan ginsiring daw sa suspect nga gintiklo niya ang biktima. Sa iba pa naton nga mga balita, babaye dito sa New Zealand na bisto nga may kaupod nga bata nga ginsulod sa iya malita samtang nagbibiyahe. Usa nga babae sa New Zealand nga nagbibiyahe sa kaysan bus. Ang gindakop sa mga otoridad kauman nga mabisto nga may bata siya nga kaupod nga adto sa sulod sa iya malita nga dara. Sa report sa agency France Press, ginsiring nga gindakop ang 27 anyos nga babae sa adto nga Domingo. Ngan 12 anyos nga bata nga ginsulod sa maleta. Ba, naginantos ko din nga kay Roman sining iya anak. 2 anyos pala nga bata. Mo pa'y wari mapasoi, mo pa'y kung nakagiginhawa sa sulod sa balita.
Sigon kan Detective Inspector Simon Harrison, ginfilean sa kaso ang babae tungod sa pagmamalupit ng pagpapasibaya sa bata. Basar sa report, gintawagan ang pulisya sa usa nga bus depot sa Kaiwaka, kauman mapansin sa driver sa bus nga nagkikiwa ano sa nga bag sa oras nga umundang sa biyahe ang bus. Sa nang driver nag-abri sa suitcase, ira na diskubrihan ang 2 anyos nga babayhay nga bata sa sulod sa Marita, siring ni Harrison. Ang guting nga bata na report nga mapaso ngan waray man pasakiti. Dugang paniya, gindara sa ospital ang bata para sa masuri nga sinmaupay ang kamutangan sa iya panlawas sa Malapakan Harrison. Nakabutangan manita ilarom sa partisan bus nga ginbutangan sa mga bagahe sa mga pasahero. Tungod sa maagap nga pagkiwas ang driver, siring ni Harrison nga napugnan sini and what could have been far worse outcome. Okay daw kay napansin dayon sang litwaray maraot nga gindangatan ang ining bata. Posible daw madugan sa kaso ang babae pero waray banggita sa report kung ano ang kaugnayan niya sa bata. Higin pa'y baro nagyapon sa Ministry for Children sa New Zealand ang insidente. Ba na ano daw lining klase sa mananap, ano higante nga mananap sa Australia. Masubra usa ka ruler ang gadakoon. Nadiscover sa usa nga rainforest sa Australia sa diri palamay ang usa nga insekto nga igin tuturing nga pinakadako ngan pinakamabugat nga insekto mananap. Sa nasabi nga nasod nga masubra usa nga ruler ang kalabawon. Sa report ni Kuya Kim Atienza sa GMA News 24 Oras sa tunga Biyernes, kinisiring may kita sa mga puno nga tanom ang nasabi nga insekto nga manipis ang lawas nga may kulor nga berde o brown. Gintatawag ini walking stick o stick insect. Depende sa klase sa species, pwede ini maghalaba sa sa tubtub si 12 inches o pulgada. Pero ang nadiscover sa usa nga tayaw nga rainforest sa Australia sa diri palamay umabot sa haros 16 pulgadas ang karabaon nga may bugat nga 44 gramos. Tungod sini siya na ang may kaputsan record sa Australia nga pinakabugat nga mananap sa iranasud. Ginutuhan sa mga eksperto nga evolutionary response ang sobra nga pagdako sa nasabi nga insekto nga mananap tungod na gihapon sa mapinit nga klima sa lugar kung mabuhi siya. Samtang may kita naman sa usa nga isla sa New Zealand ang may kaputsan world record bilang pinakamabugat nga mananap kausa nga burod nga giant weta o dinakrida heteracantha nga baga antipaklong o kuliglig nga may bigay nga may bugat nga 71 gramos. Dos minutos sa naglabay sa alas 4, mabalik kauman sa mga paybaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM.
Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras 35 minutos naglabay sa alas 4 sa pagbadayon sa natong mga balita, babae nga namintana samtang nakasakay sa Ferris wheel nahulog tigang sa ginlilingkuran nga gondola. Kumatos siya na ano sa nga babae nga man siya mahulog tigang sa ginsasakyan niya nga Ferris wheel sa Lalo, Cagayan. Sa report kakulob, ginsaring gumawa sa investigasyon sa kapulisan nga namintana tigang sa ginlilingkuran nga gondola ang babae samtang aday ni sa taas sa tigda umundang ang Ferris wheel para magsakay. Pero nahilo ang babae nga nahulog sa kaytason nga 10 pies. Biskin may arm bar ang mga gondola, wara daw ini seatbelt. Klarado yung sasakyan dida. Nga Ferris wheel sa Coastal Road din sa Calbayog. Wara itong seatbelt. Langlit pinanglan ayaw pasag din niyo good nga kabataan nga aton magurang laan upod pinanglan may guardian, may kaganak. Biskin may arm bar ang mga gundula, waray naman ini seatbelt. Iginsugod sa ospital ang biktima nga kabud daw sa grabe nga samad. Iginpaundang naman ang operasyon sa Ferris wheel nga ginsubukan sa mga talamidya nga makaugnayan ang operator sini. Baat 300 milyones pesos na ang 6 Ultra Loto 658 jackpot. Marilagapon may nakakatama. Haros umabot na sa 300 milyones pesos ang jackpot prize sa Ultra Loto 658 pero waray tumama sa ginimo nga draw sa itong Domingo. Adlaw sa Pizza 3 Agosto 3, 2025. Ang gumawas nga kombinasyon sa mga numero sa nasabi nga draw 45, 46, 17, 44, 37, 12. Ang may matotal nga premyo nga 297 milyones 664,986 pesos. Waray liwat
may nakaswerte nga magdaog sa kadungan sini nga draw nga Super Lotto 649. Ang winning combination 29, 43, 37, 10, 25, 26. Na may matutal nga premyo nga 56,233,268 pesos. Ako rin man sini magtinaya ang loto. Sa sobra kadamo-damo sa mga numero, kaya imposible nga tumama ka. Baga kasi niyan, pero sa sobrang kadamo sa mga tao sa Pilipinas, baga ba ito ng nakidlatan? Sa sobrang nga tao sa bugos ng Pilipinas, may nakikidlatan gyapon. Tanglit puro pareho, inisan loto. May natatamaan sa kidlat. Puro pareho ini sa loto mga sangayon. Sobrang kadamo-damo sa mga manaraya sa bugos ng Pilipinas, may natatamaan gyapon. May nakakatama gyapon. Pero kasagaran, nalagas na na pagtinaya. Nagluya na na pagtinaya, di rin na nakalakap, di rin lagi po nagdadaog. Amoy ito na experience sa nakakadamo nga nagtitinaya sa loto. Treinta-y 9 minutos ang naglabay sa alas 4. Gadi kita sa opinion column sa Abante Tonight. Column ni Boyet Tadulco, for the record, madaling magsalita, mahirap gawin. Sa Payagan Abante Tonight, August 4, 2025, issue, basahon tayo ni. Nananawagan ang pirang mga magbaralaod nga utdon na ang cash assistance sa mga kablas nga pamilya sa nasod. Undangon na ining Pantawid Pamilyang Pilipino program. Imbis nga binulan nga ayuda, tagan nala sira sa pankapital nga negosyo. Pangkabuhayan para may ambag sira sa ekonomiya san aton nasod. Diri pareho sa naitatabo iyan na ang kada bulan o ikaw pananglitan empleyado ka sa gobyerno na pipila ka. May nauna sa imo nga mga 4Ps. Waray butlaw gini nga mga 4Ps. Diri pareho sa imo empleyado nga may daka ambag, may daka kontribusyon sa sosyedad, nagdatrabaho ka. Pero ini nga mga 4Ps beneficiaries, waray nira pagli. Diri nira gin paglan, nira gin kukuha. Salit, mas maupay pa nga tutluan sila magtrabaho, tutluan sila pagpakabuhi, pinagisan imbis nga ayuda binulan, pangkabuhayan nala nga grant, kapital sa negosyo, an igatag sa ira. Tutduan, utagan nala daw sira sa panginabuhi o negosyo para di rin na maglinaom sa ayuda tiyan sa gobyerno. Kadagmit magyakan, pero mahirap himuon. Sa mga naglabay nga dekada, pera nakabeses nakit nakabalita, nga nagpautang ang gobyerno sa mga parag-umang ang mangirisda para magamit sa ira pangkabuhayan. Pareho nala sa mga mangirisda. Ginpautang sira sa pampalit sa fishing boat ng mga gamit sa pagdakop sa isda. Pero pagamot sa pagbayad na sa utang, damo ang di rin nakasunod nga nag-default. Sanglit naman, ang pera nga miyembro sa Kamara de Representantes nadiri sa panawagan ni Senador Erwin Tulfo nga bungkagon na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace sa DSWD. Nga ginpamunuan sa Senador antes balabgan sa poderoso nga Commission on Appointments waray makalusot si Erwin Tulfo.
Imbis daw nga ibasura, angay i-recalibrate ang 4Ps, agud masiguro nga tama ang pagpapatupad sini, nga nan mga tinuod nga target nga beneficiaryo ang magpupulos. Angay daw, patas ang distribution sa nayuda. Miskin nga maka-green o orange ka, kung imbis miskin liberal o nasyonalista ka. Angay makaubod sa programa nga waray palakasan o padrino. Diri porke bumulig ka kan kapitan o kan mayor sa naglabay nga eleksyon, pasok na sa banga o listahan sa 4Ps. Kinanglan nga tinuod ka nga pobre ngan diri hawsyaw. Kuri sining 4Ps may da asawa sa empleyada sa DSWD. 4Ps ginupod sa listahan ang taga DSWD. Tama naman ang senador nga ang kabuhayan ang mabisa nga panato sa kapubrihan. Pero dipinsa sa mga magmaralaod, complicated ang issue sa kapubrihan sa nasod. Sanglit kinahanglan tutukan ini sa iba-iba nga anggulo. Iba kasi ang estilo sa 4Ps tungod kay nasisiguro nga makakag-aram ang mga bata nga matututukan ang ira panlawas kalusugan pinagisan regular nga check-up sa barangay health center. Ginobligar liwat ang mga kag-anak nga tumambong sa binulan nga seminar parte sa family development. Ang ko regla kay nga nagpupulos-sulugod sini mga nagpapautang. Mga 5-6, babaligya sa mga 4Ps, ang ira ATM card. Ginahatagla sa nagpautang kung pangubra na sa ATM card. Pagkakubra sa 4Ps member, mabayad na. Porsyento na la. Ang nagpupulos-lugod, ang mga papa 5-6, mga nagpapautang sila nga mga 4Ps. Mas nabilugod, nagtindi ka pobre ang mga 4Ps. Diri nag-asenso ang kamutangan tungod kay nag-asenso ang nagayaman ang mga nagpapautang sa ira. Ang ira gin babaligyan sa nira ATM card. Kung ang isyu ang tungod sa mga dikotse nga nagkukubra sa 4Ps, ang solusyon din ang silhigon sira sa listahan ngan diri paraon ang 4Ps. Napamatud-an sa epektibo, napamatud-an na nga epektibo ang conditional cash transfer. Sanglit nga ni, diri la sa Pilipinas may adasini kundi sa tulupang ang mga nasod sa Latin America. Masakit man aminon, ginkopya la sa Pilipinas ang 4Ps sa Bulsa Familia sa Brazil. Magaling ang DSWD chief niya na Pangulo Gloria Macapagal Arroyo nga napinsaran ini ngay patupad sa Pilipinas. Ang Argentina naman, tawag nila sini Universal Child Allowance for Social Protection, AUH, ng Program for Advancement through Health and Education, PATH, sa Jamaica. Dini sa Pilipinas, 4Ps, upat nga P, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang kinahanglan siguro sa 4Ps, labi pa nga pakaupayon ang implementasyon nga ipatupad ang mga pagbabago para masiguro nga diri makakalusot ang mga diri na angay sininga ayuda. Oras naton 13 minutos antes na alas 5, maamod duhan kolum ni Boy Tadulco for the record sa payagan Abante Tonight, August 4, 2025 issue.
Mabalik ka kauman sa mga paibaro sa control. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras naton 11 minutos antes an alas 5. Ngadi kita sa kolom ni Ray Marfil, Spy on the Job. Zero balance living. Sa payagang nabante una sa balita, August 5, 2025 issue. Damo ang mga kablas ang nalipay sa iginbida ni PBBM nga zero balance billing. Dir ngayon living, sorry. Zero balance billing. Damo adton mga nalipay nga mga pobre san ginyakan ni PBBM nga zero balance billing sa naglabay niya nga State of the Nation address zona. Pero labot sa pagamada san sakit, may usa pa nga nagpapaikot sa tumbong sa mga lagad sa usang kahig isang tuka mga pobre. Unura di ligro ang mamatyan. Kung tuturon ang pinakabago nga survey sa social weather stations, haros katunga pagyapon sa populasyon san pamilyang Pinoy ang ginkukonsidera ni Rakalugaringon nga mga purdoy, mga pobre, sinimbulan sa Hunyo. Ada sa 49% ini o katumbas sa 13.7 million nga mga pamilya sa bugos nga Pilipinas. Nga igin kikilala ni Rakalugaringon nga mga pamilya nga mga pobre. Pobre! Nga mas hamubula singuti sa survey sa doon Abril nga 50% katumbas sa 14.1 million nga pamilyang Pilipino. Sa usapang nga survey sa social weather station, ginsisiring 20,000 pesos kada bulan ang kinahanglan nga kita sa nusa nga pamilya sa Metro Manila para diri ikonsidera ang kalugaringon nira nga purdoy, pobre. Samtang sa ibang lugar naman, angay ada sa 12,000 pesos. Sanglit kung usala sa pamilya nga may 5 nga miyembro ang nagtatrabaho nga minimum wage sa Metro Manila, ada sa 15,247 pesos, tubtob 18,216 pesos ang may uli niya sa irabalay. Malamang kulang ang iya kita. Sanglit kinahanglan nga sobra sa usa ang angay nga miyembro sa pamilya ang may trabaho para kahit papano makapamuhay sa sapat lang kasadangan la.
Tungod kundiri, nalutaw nga diri sa dang ang minimum wage sa NCR. Ang nasabi nga sweldo, tingali sa pagkaon nga binulan nga baray danla, may nga ngadto sugad sa tubig, plate sa balay, kuryente, ngan panload sa cellphone. Ngan kun may nag-aram nga anak, idugang pa sa budget ang pambalon o pamasahe. Sa higpit san sinturon sa mga purdoy, ang moto malamang nira sa pamilya, bawal mag-absent, bawal magkasakit, bawal mamatay. Labi na ang mga breadwinner ang nagpapakabuhi nga tatay. Sanglit miskin may makusog nga bagyo, baga ang sundalo nga susuong sa mga manggagawa nga aninadlawan kita ng halarom nga baha. Miskin pa waray masakyan, masunod sira sa trabaho gan para makaupod sa payroll. Sanglit dako nga bagay nga may baruan nira nga libre na ngayan ang magpabulong miskin operahan sa mga government hospital o sa mga ospital nga Department of Health ang nagpapadalagan. Pero may pirakit nga mga ikasipono Pinoy nga nagpapakya na kung paano may babaruan nga DOH hospital ang usa nga nasudlan nga ospital. Hangay magkiwadida ang Department of Health ng Presidential Communication Office para may baruan sa mga Pinoy. Kung may mabaton na sa pagpapa-ospital sa mga purdoy, paano naman kung diri surtihon na magupay? Libre nga ni sa ospital. Paano naman kung mamatay? Pipira ba ang pinakabarato nga serbisyo sa punerarya ng paglulubong sa sementeryo o cremations? Kakulop ko na mati ka mo sila nga akong programa. Damo nga mga namatyan dito sa Manila. Andiri pa nira na kukuha, nira mga bangkay sa punerarya. Tungod kay diri pa kumpleto nira bayad sa pagpahayad sa punerarya. Ang mga kalalagsan nga purdoy, mababatian mo kung minsan nga magiyakan nga kung namatay sira, putson na nga nga nirabangkay sa banig ngan ilabog sira sa salog. May dangani mga pobre, mga kasanggayan, ay may nakabati kita dito sa San Jorge, mga Kablas. Si Lolo pa mismo ang naghimo sa niya kalugaringon nga lungon. Ataol, ha? Inay kay nadunot nala sa mga anay. Iton nga ataol. Di relagapon si Lolo na mamatay. Kaya karuyag ni Lolo, di rin na magkurir niya mga anak. Sin pag pinanit sa mahal ura-ura nga lungon. Ay, yun nalaak ka. Ilubong, didasiton nga akong ginhimo nga taol. Sa oras nga mamatay ak, ilubong nalaak niyo, didasaton libong. Butangisan cross, ngan miskin la, ilitering nala na akong ngaran. Maoy doon. Ang siring ni Lolo, kay naluluoy sa iyang mga anak nga eksakto la ang nakikita sa iyang pakabuhi pagpakaon sa nirang mga pamilya. Nagiyakan si Rasan Sugad tungod kay mga batid nira nga diri barato ang mamatay. May mga report nga may mga serbisyo nga 8,000 pesos ang pinakahamubo kung magkuha ka sa serbisyo sa punerarya. Pero aabot sa masobra 10,000 pesos kung kaupod ang paglulubngan. Maupay na lang kung pareho kam sa mga taga Matuginaw nga libre
Ang lungon, siring pa ni Mayor, siya ako na-interview sa to. Buy one, take one. Pwede buy one, take one na ataul. Upod na ang pagpalubong, gastos sa Mayor dito sa Matuginaw. May mga lokal nga gobyerno nga mga politiko nga nagbibida sa libre nga lubong. Miskin nga daw ang DSWD, may plano, may sugad-luwat nga programa para sa mga kablas. Ngan may mga kahampang daw nga mga punerarya nga abot sin tubtob 50,000 ang serbisyo. Kunungod karuyag ba signon di rin nagyapon angay problemahon sa mga purdoy ang pagpapalubong sa irang mga patay. Siguro kung may makapagtutudlok sa namatay, kung may makagtutuddo sa namatay, kundiin o kanay sira angay umapiki, baga waray angay igkabaraka. Pero kung maunahan sira san tuso nga puneraryo, wise nga punerarya, nga may kakunsabo nga buraot nga pulis, nga mangaro san patong sa pagkuha san bangkay nira, dito may posibilidad nga gatasan ang pobre nga namatayan para makuha ang bangkay sa namatay nira nga kaanak. Kung miyembro o anay naging miyembro sa SSS ang namatay, malamang iton ang una nga tutukibon sa kaanak kung may makukuha sira nga burial benefits para pwede sira mangutang anay sa pagpalubong. Pero, kung di rin miyembro nga waray burial benefits, agoy, sangliterit san pera naton nga igkasi Pinoy. Miskin sa 2026 pa ang susunod nga sona ni PBBM. Pwede na daw pagandaman ngan planuhon ano sa nga mahusay ngan madali nga programa para naman sa zero balance living. Kaya ano dire, hinundumi bata niyo ako at ako ang spy niyo. Amad to ang column ni Ray Marfil, Spy on the Job. Aray na kita oras sa diyan natin News Update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. FOI bill ginpos kontra anomalya. Sa detalye sining aton balita, nag-file ang mga magbaralaod nga nakalinya sa Liberal Party sa Freedom of Information FOI bill agud maabrihan sa publiko ang mga impormasyon nga sumpay sa mga ginhimo sa mga ahensya kaupod na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth SALN sa presidente ngan iba pa nga opisyal sa gobyerno. Siring ni House Deputy Minority Leader ngan ML Party List Congresswoman Laila de Lima nga miskin igin gawas sa naglabay nga administrasyon ang Executive Order No. 2. Diri pari-parihas naging pagpapatupad sini nga limitado la sa ehekutibo. An ini nga bill ano sa nga poderoso nga armas kontra sa anomalya, disinformation ngan kawadan sa katangkod ngan pananagutan sa gobyerno sa ring ni Dilima. Ilarom sa House Bill 2897, ang tanan nga Filipino citizen ang pwede mag-request sa informasyon nga kaput sa ahensya. Sa iba pa naton nga balita, 35% nga taripa sa bugas, ibabalik, importasyon, iundang anay. Igin rekomenda sa Department of Agriculture kan Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nga paitasan ang taripa sa imported nga bugas nga pansamantala nga ipaundang ang importasyon agud maprotehiran ang mga lokal nga mga paraguma. Sigon kan Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez,
Ang rekomendasyon ng pagarampangan sa kabinet kay kaupod ang Pangulo sa sidelines and state visit sini sa India. The Department of Agriculture is recommending an increase in tariffs on imported rice and a temporary halt to importation to protect local farmers, saring ni Gomez. Mahinod naman ginpirmahan sa Pangulo ang Executive Order No. 62 sa Hunyo 2024 nga nagtatakda sa 15% nga taripa sa imported rice tiging sa anay 35% sa panuyo nga maipahamuban ang presyo sa bugas sa nasod. Ang madwa ato news update, Jean Navilon iyong tagnotisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.